since na-prepare na-install na lahat, ang gagawin natin, we were going to install the Windows 10. So, yung iba merong CD, pero ngayon may mga installation na ngayon na through USB. Alright? So, saksak na natin, automatic ma-detect na to. Okay, so let's hit it. So, delete tayo. Control Alt Delete. And then, the system will detect my USB. Ayan. Alright, see, kita ninyo, na-detect niya. So, ganun yung mga USB guys. So, ma-detect niya ngayon ang installation ng Windows. So, this is a 64-bit. Actually, pwede siyang 32-bit and 64. So, gagamitin natin ang 64-bit na installation. Okay, so, ayan. Gagamitin natin yung 64-bit. Okay, there you have it. Alright, loading files. Ayan, sensya na kayo medyo. Okay, so, yan po mga kaibigan. Yun na, lumabas na yung Windows. Okay, so, upon installation, this is a clear installation when it comes to Windows, no? Clear installation, parang wala talagang laman lahat. Kasi ibang usapan na yun pag may laman yung hard drive mo, tapos mag-i-install ka ng Windows. So, tendency, mabubura yung, pag hindi ka marunong, mabubura yung mga files nyo doon sa laptop. So, ang gagawin natin ngayon ay clean installation talaga. So, ibig sabihin, walang file. Okay, so, mamaya, makikita nyo kung paano, kung if ever na merong file dyan sa inyong hard drive na gusto nyong, or overwrite nyo lang yung Windows, pwede rin yan. Okay, so, let's go. So, eto na. Syempre, time and currency format, nasa Pilipinas tayo, di ba? So, bakit English Philippines? Kasi pag gamit natin sa Excel, mga kaibigan, pag gamit natin sa Excel, dollars kasi yung lalabas. So, kung Philippines gagamitin natin, peso yung lalabas na sign for the Philippines, yung mga currency, yung format ng time, ayan. So, language to install US, it's okay. And then the keyboard, syempre US po yan ang keyboard. Okay, next. So install now. So unlike SSD at saka hard drive, hard drives are really sa mga hindi nakakita ng hard drive po, mga kaibigan, ito ang hard drive. Okay, so ito po ang hard drive ng laptop. Ito ang SSD. Di ba? May pinagkaiba. Pero the same size sila. 2.5 inches. Yan. Okay, so yan po ang SSD kumpara sa hard drive. Okay, so maliwanag. SSD stands for hard disk drive. Samantalang itong SSD, it's a solid state drive. Okay? So, balik tayo sa ating installation. Okay. So, right now, after sa setup natin na English, yung language, yung keyboard, US, at saka yung format natin is time and format ay English Philippines. So, ito na yung lalabas sa Windows setup. So, just press accept and then next. Okay? So, nasa iyo kung basahin mo yan. Yan, mga agreement, yan, license and terms and agreement. So, nasa inyo yan. Pero, ako ay nabasa ko na yan noon. So, now, what type of installation do you want? Okay, so, syempre ako, upgrade or Windows custom. So, ako, I really, kung meron kayong example, guys, meron na kayong tinatawag na existing na Windows sa inyong laptop. Ito yung gagamitin nyo, upgrade or Windows file setting application, something like that. Pero ako guys, ganito, custom, install Windows only, advanced. Para sa, yun kasi yung mga So, ginagawa ko, advanced. Okay? Yan, unallocated. Ibig sabihin, hindi pa siya na lagyan ng location, no? Na-allocate ng space. However,
drive C lang ito eh. So, ibig sabihin, drive C. The whole of it ay drive C. So, hindi na ako mag-new automatic when I click next, mga kaibigan. Actually, if you click new, pwede mo siyang ihatiin ang, let's say, 500 gig, ang isa 200, ang isa, yan. So, ganun ang mangyayari. Kung buuhin mo siya, mga kaibigan, like for example, I will